Paano kung gumawa ng programa ang gobyerno kung saan yung mga taong 75 years old pataas ay pwede nang bawian ng buhay na lang? Trust me, sobrang bigat sa puso panoorin na to, and kung hindi kayo maiiyak dito, baka wala kayong puso eh. Nangyayari itong lahat sa Japan kung saan susundan natin ang iba't ibang mga tao. Dahil nga sa pagdami ng mga matatanda sa kanila, dito na nga bumuo ng isang controversial na programa yung Japan na Plan 75 para umayos ang ekonomiya nila. Kung saan ini-encourage nga nila yung mga 75 years old pataas na tapusin na nga lang yung buhay nila para makatulong sa bansa nila. Dito na nga natin susundan ng iba't ibang mga taong naapektuhan nga ng programa na ito, kabilang nga dito ang isang matandang babaeng nawalan ng trabaho dahil sa edad niya, isang lalaking naglalako ng mismong Plan 75 program at isang Filipina na nagtatrabaho para buhayin yung anak niyang may sakit na nasa Pilipinas. Title ng movie, Plan 75, na I know hindi talaga totoo yung program na to, pero kasi in some ways, nangyayari na talaga to sa Japan eh. Available to sa Prime Video ata, so check nyo na lang din. I love everything about this movie and kung paano nga nila pinakita, kung ano nga yung nakakalungkot na epekto ng programa na to. O technically hindi naman to required or sapilitan, pero kasi yung mismong gobyerno nila hindi naman gumagawa ng paraan to make life easier para sa mga matanda sa kanila eh. Tulad nga nung sa matandang babae na malakas pa siya, gusto pa niyang magtrabaho and makapag-usap nga sa mga tao, pero ayun, hindi na nga niya magawa. Gustuhin man niyang magtrabaho and buhayin nga yung sarili niya, hindi niya magawa kasi wala nang tumatanggap sa kanya dahil nga sa edad niya na ang masamang epekto nun, wala na rin siyang enough na pera para nga mabuhay siya. Ang nakakalungkot pa nga na part dito, yung binisita nga niya yung kaibigan niya na matanda na nga rin. Tapos ayun, wala na rin tong buhay at nategi nga siya na mag-isa sa sariling bahay niya. Siguro may magandang epekto sa ekonomiya ng Japan kung matatanggal nga yung mga matanda, pero kasi kahit sa totoong buhay, nagiging problema na rin talaga to eh. Kung pagbabasehan mo nga yung mga datas, sobrang dami ng mga matanda sa kanila to the point na mas dumadami pa yung mga matanda kaysa sa mga bata na marami nga itong masamang epekto sa ekonomiya nila. But again, humans or old peoples aren't just numbers and datas. May buhay sila, nag-ambag sila doon sa bansa nila. It's sad to see na hindi nga sila nabibigyan ng maayos nga na tulong and more like dinidispose na lang sila kasi yung mismong batas, hindi naman sila pinapahalagan and parang pinaparamdam pa na pabigat lang sila sa society eh. Tulad nga nung nabanggit ko, yung isang karakter nga dito ay isang Filipina na nagtatrabaho nga doon sa Japan para mabuhay nga yung anak and pamilya niya. It's interesting lang yung idea na para nga mabuhay niya yung anak niya na mayroon ngang sakit, kinailangan nga niyang magtrabaho sa gobyerno na tumatapos sila ng maraming buhay kada araw. Nagustuhan ko din pala yung perspective doon sa isang empleyado na sobrang ironic lang din na siya mismo binibenta niya yung mga programa na yon doon sa mga matanda. I mean technically ginagawa lang naman niya yung trabaho niya, pero ayun nga, hindi niya alam yung deeper effects nga nitong programa na to at paano nga nito dinidehumanize yung mga taong tinatanggalan nga ng karapatan ng mismong gobyerno nila. Sabi nga nila na maganda tong way or a beautiful end nga sa isang buhay, pero ayun in the end, pagkatapos nga nilang i-cremate, itatapon lang din sila kasama ng mga basura. Ang nakakalungkot pa dito, yung pinakita nga yung mismong clinic na it's sad to see na itong mga matandang to na napipilitan na nga lang sumuko na sa buhay, mangyayari pa yung katapusan nila sa isang lugar na madilim, masikip, walang kabuhay-buhay, kung saan maghihintay na nga lang silang mahinto yung mahabang journey nga nila sa mundo. Again, like I said, I get naman the point of the program kasi it's a real issue na nangyayari din talaga sa totoong buhay due to numbers of reason, lalo na nga rin dahil nga sa culture nga mismo ng Japan. Konti na nga lang yung nag-aanak, tapos patanda ng patanda nga yung mga tao nila, kaya nagkakaroon tuloy ito ng masamang epekto sa bansa nila eh. Pero kasi again, it's unfair na hindi mo papahalagahan yung buhay ng isang tao dahil lang sa edad nila eh. I mean, yeah, mas mabagal na nga silang gumalaw, iba na nga rin yung bilis ng pag-iisip nila kumpara nga ng mga bata sila, pero again, may buhay pa sila and that's enough for it to be important eh. So ayun, I know na it's a dystopian drama na siguro imposibleng mangyari nga in real life, pero what's real here is yung pagtrato ng mundo sa mga matanda na eh. Mga matandang gusto pa nga mabuhay pero yung mismong society, sinasantabi na sila na para bang hindi sila taong nag-ambag sa kung ano yung bansa nila ngayon eh. So ayun, nakakaiyak lang talaga yung movie na to. It would make you realize some things, value time, youth and age, and at the end, just appreciate people no matter man kung ano yung edad nila.
Nakakaiyak lang kasi yung sa idea ng matandang babae na gustong-gusto pa nga niyang mabuhay, gusto pa niyang magtrabaho, and makasalamuha nga sa mga kaibigan niya. Pero ayun, tinanggal nga siya sa trabaho, mawawalan na nga rin siya ng pera, tapos yung mga kaibigan niyang matatanda rin, okay lang sa kanilang, magpategi na nga lang. Nakakaiyak lang din na sobrang nakakatuwa na tuwing kausap nga niya yung isang babae na napamahal din sa kanya, kitang-kita mo sa ngiti niya yung gusto pa niyang mabuhay. Pero, iba nga yung pinaparamdam ng society. Sa dulo, nakatingin nga lang siya doon sa araw habang unti-unti nga itong bumababa. Tapos, kinakanta nga niya yung kinakanta niya earlier kasama yung mga kaibigan niya. This is a very heartbreaking film at least para sa akin. And grabe, ang gagaling ng mga actors nila dito. So yun lang, again, ang title ng movie ay Plan 75 and ang torta rating ko for this film ay 10 out of 10.